Plastic pollution is one of the social issues or problem that our country is facing nowadays because of its negative effect on many aspects of human life. The Philippines generate at least 61 million metric tons of waste daily, 24% of which is plastic waste, according to Environment Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga. According to the study by Concorales in 2023, more than 350,000 tons of plastic waste enter the ocean from Philippines annually. This 350,000 ton figure from the Philippines account for 36% of the world's total plastic waste. Have used plastics extensively due to several reasons. It is convenience. Plastic are lightweight, durable, and versatile, making them convenient for packaging, storing, and transporting goods. It is also cost-effectiveness. Plastics are relatively inexpensive to produce, making them a cost-effective option for a wide range of products. It is waterproof and hygienic. Properties: plastics are waterproof and resistant to moisture, which is crucial in a tropical climate like the Philippines. They also help maintain hygiene by protecting food and other items from contamination. Widespread availability. Plastic are readily available in the market, making them easily accessible for customers and businesses. Lack of alternatives. In some cases, there may be a lack of viable alternatives to plastics, especially in industries where specific properties of plastics are required. However, it is important to note that the excessive use of plastic has led to plastic pollution. The purpose of our documentary is to raise awareness about the effect of plastic pollution on our society and our daily lives. It is important for everyone to know the impact of plastic pollution on our society and to make actions and policies to reduce the problem. Sa tingin niyo po kaya, meron po bang epekto yung mga plastic sa dagat sa pamumuhay po? Halimbawa po ay nangingisda po kayo, may epekto po kaya yung mga basura? Meron din naman, malaki ang epekto niya kasi yung ibang isda na pwedeng matay dyan sa mga basura, mga plastic. Bakit po mahalaga na mabawasan yung mga basura sa dagat, lalo na po yung plastic? Para din, sa ikagaganda din ng karagatan. Mas maganda malinis kasi ang karagatan Para pag malinis ang dagat, maraming mas mabubuhay na isda. Kapag meron po bang bagyo or kalamidad, naapektuhan po ba kayo ng mga plastic po na basura sa dagat? Malaking epekto gawa ng pagka dumating ang bagyo, andyan din ang basura, umaano sa kahit sa laot na din yan, nadadala din sa laot ang mga basura Maraming basura minsan na dyan sa laot. Basta may magos ang galing ilog ang basura, diretso yan sa dagat na papadpad sa laot. Masaya ba kayo maligo sa dagat kahit maraming plastic na basura? Opo. Dahil po kasama namin mga kaibigan namin. Gusto nyo bang mawala yung mga plastic na basura sa dagat? Opo. At bakit? Para mas magandang maligo, malinis. Ano po yung nakikita nyo paraan para mabawasan po yung mga plastic na basura? Ang sa akin naman, kasi ako'y layas din ako. Marami akong city na napuntahan o mga lugar. Ang nakikita ko tulad ng Batangas, sa kanila kasi papel. Hindi plastic ang kanilang ginagamit, di ba? Para maiwasan ang dapat papel ang ginagamit ng katulad sa city para mabawasan. Pero ang unang-unang unang-unang sakit ng ulo ng mga basurero, yung Pampers. Talagang halos isang truck Pampers ang laman.
hindi rin naman natin may pagbawal kasi gamit natin araw-araw tulad ng mga baby, tulad ng mga matatanda. Pero Pampers talaga ang pinaka ng basurero. Ay, sa tingin niyo po kaya, yung mga plastic po kaya na nakikita natin sa dagat, paano po kaya yung masusolusyonan? Yung mga plastic yun ay depende sa tao. Kasi may mga tao kasi nagtatapon sa dagat, mayroon naman tao na yung kanilang basura ay tinatali nila para pick upin namin sa tabing karsada. Meron namang ibang tao, ang karamihan kasi dito, yung ibang tao, yung karamihan na tao na tinatapon yung mga basura nila ay sa dagat, sa ilog, sa dagat. Kaya parang sa tingin ko nga, parang mahirap masolusyonan yun. Kasi sa lawak ng Dalahican ay kung 100%, kung ang maniniwala sa inyo ay 20% na hindi nagtatapon ng basura tulad ng mga Pampers o kaya halimbawa yung mga plastic bottle at saka kung anong mga klase ng kanilang basura na plastic, 20%, pero yung 80% nagtatapon sa dagat o tsaka sa ilog. Hindi nyo rin magiging kayang solusyonan yun. Plastic pollution has significant effects on both society and the environment. Plastic pollution can lead to health risks for humans. Plastic pollution can impact industries such as fisheries and tourism. Plastic pollution degrades the authentic value of natural environments, beaches, and urban areas. Plastic pollution contaminates water bodies, affecting aquatic life and water quality. Land pollution. Improper disposal of plastic waste on land contributes to soil degradation. Climate change. The production, transportation, and incineration of plastics contributes to greenhouse gas emission, exacerbating climate change and its impact on the environment. By addressing plastic pollutions through collective effort of individual, community, and governmental level, we can create a cleaner and healthier environment for the present and for the future generations.